Hi guys! Ngayon nga, ire-ready ko na ang aming mga dadalhin na gamit papunta sa Tagaytay. Super excited nga ako kaya napapasayaw ako dyan. Una ko na nga munang niready ay yung mga damit ko at yung mga damit ni Baby Axel. Halos lahat nga ng mga susuotin namin dyan ay bago pa. Pero yung binili lang namin dyan, yung jacket ni Baby Axel at yung terno na damit Kasi nga ang dami pang bagong damit ni Baby Axel na di pa nasusuot. Yun yung in-order ko sa Shopee nung December. Kaya hindi na kami bumili. May bibisitahin nga lang kami sa Cavite kaya napag-isipan ni Daddy na mag-staycation na muna kami sa Tagaytay. Kasama nga namin sila mama at yung mga kaibigan ni Daddy. Bihirang-bihira nga lang kami lumakad sa mga ganito. Kasi nga wala magbabantay sa aming munting tindahan. Buti na nga lang talaga ay nandoon yung hipag ko. Yun yung pinagkakatiwalaan namin sa tindahan. Di ko nga alam kung bakit naisipan ni Daddy na umalis kami. Pero syempre happy na rin ako kasi makakalanghap ulit ako doon ng sariwang hangin. Kasi nga yung huling punta namin doon sa Tagaytay ay kalsada lang ang nakita ko. Kaya sabi ni Daddy ay gusto niya ulit ako ipasyal doon with Baby Axel. Kasi nga sabi ko sa kanya, yun na ba yung Tagaytay? Ignorante lang. Kaya sabi ni Dada, ipapasyal niya kami doon. Papakita niya sa amin ng mga magagandang pasyalan doon sa Tagaytay. Ang swerte-swerte ko talaga sa asawa ko. Pero syempre, swerte rin siya sa akin. Naalagaan ko kaya silang dalawa ng anak niya. San ka pa? Nag-rent nga lang si Daddy doon ng penthouse. 105 square meter yun guys. 3 bedroom na yun. Ang laki no? Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganun? Sana magkaroon tayo ng ganun no? Yung pinili nga namin penthouse guys ay kitang-kita mo yung Taal Volcano. Super excited na nga talaga ako guys. Kaso one night lang kami doon guys. Pero okay lang, at least naranasan namin, di ba? At ayan nga guys, sinaayos ko na yung susuoting jacket ni Daddy para hindi siya lamigin. Ayoko kasing lamigin siya guys, baka magkasakit. Pero kung lalamigin naman siya, ay nandito ako para yakapin siya. Syempre guys, asawa ko yon kaya yayakapin ko yun. Kayo ba hindi nyo hinahag yung mga asawa nyo? May pinaglalaban ba ako guys? Basta guys, alagaan at mahalin nyo ang inyong mga asawa. Lalo na kung lagi kayong binibigyan ng pera. Boys, hindi naman sa mukhang pera kami ha. Pero parang ganun na nga. Syempre, ano ipanggagastos namin kung hindi nyo kami bibigyan ng pera? Ano gusto nyo? Sa iba kami umasa? At sa iba kami humingi? Alam nyo ba guys kung bakit palagi kong pinagluluto si Daddy? Kasi nga palagi niya akong binibigyan ng pera. Basher, usok ilong. Baka naman sabihin nyo mukha akong pera. Pero ganun na nga. Bakit? Ikaw ba? Di ka mukhang pera. Mukhang pera ka rin naman na. Huwag kang plastic no. Lahat naman tayo kailangan ng pera. Pero syempre, hindi lang naman pera ang nagpapasaya sa atin. Maging malusog lang ang pamilya natin ay sobrang happy na natin. At syempre, si Lord na laging nandyan para sa atin.